Matapos ang marahas na search operations ng kapulisan sa mga KOJC compound sa Davao City noong June 10, mga general, colonel at maging si DILG Secretary Abalos sasampahan ng patong-patong na kaso. Narito ang balita ni Jean Domingo. June 10, 2024, isang di malilimutang araw sa mga miyembro at missionaries ng Kingdom of Jesus Christ at itinalaga pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Day of Infamy. Ito ang araw ng marahas na sinugod ng CIDG at PNP SAF ang mga KOJC religious compounds na malinaw na paglabag sa batas ng mga dapat sana'y tagapagpatupad nito. Well, in the service of warrant, I have been repeating it that they did not. It was a stark violation of Rule 113, Section 11, because they broke entry. No, the rules state that before you can break entry, you must secure the consent of the house owner. Because in U.S. versus Arceo, the house, however humble it may be, or any structure for that matter, is his castle. So, kailangan kunin mo muna yung consent. At saka may probable cause ka na nandun talaga. Oo. Tapos, paalam ka, kung ayaw, unreasonable yung pag-refuse, doon ka papapasok. Oo. Pero dapat, may probable cause ka na nandun. Oo. Hindi ito na-follow Taliwas sa pahayag ng pamunuan ng kapulisan, kitang-kita at hindi makakaila sa mga CCTV footage ang sapilitan nilang pagpasok sa KOJC religious compounds kung saan marami ang di lamang nakaranas ng trauma, kundi nasaktan pa. Ang problema lang kasi sa PNP dito, pasensya na po, ang dami naming CCTV. So, ang sabi daw nila, kaya kami pumasok, binumbahan kami ng tubig. Hindi naman, tingnan mo, klaro-klaro, 3:55 AM, dumiretso na lang kaagad, umakyat, ano yan? That's breach, no? Breach of property rights. So under Article 420 of the Civil Code of the Philippines, state of necessity, then the house owner or the structure owner has the right to defend themselves because that is a grave violation of their property rights. So, kung i-stop sila, tama yung mga taong nag-stop sa kanila kasi violation yan. Hindi mo po pwede pasukin lang yan. Yung institusyon na yan, marami ding nakatira yan. Dahil dito agad namang umaksyon ng KOJC legal team upang mapanagot ang utak sa di makataong search operation. Pero paglilinaw ng KOJC Legal Counsel, hindi kasali sa mga sinampahan ang mga ordinaryong pulis, kundi ang may mga kakayahan lamang na ipag-utos ang naturang search operation. Kabilang na dito ang mga general, colonel at si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. So, in effect, it was a violation of Rule 113, Section 11. So, pasensyahan na kung ma-filean kayo po ng kaso. Pero ipaalam namin wala kaming pinailan na kaso ng mga ordinaryong mga pulis po. Wala kaming pinailan. Ang mga general po ang aming pinailan at mga colonels na nandun na nagbigay ng order po. At saka po, si Secretary Abalos kasi siya naman po ang DILG Secretary. Walang personalan po ito kasi nangyari yun na involving 4 different regional commanders. That can only be done if there is the imprimatur of the Secretary of Interior and Local Government and the Chief of the PNP. That's why we included them as respondents po. So, concerning naman doon sa na-file na namin yun. May pahabol pa nga na mga ibang kaso pa, no? Pero as to violation of unlawful arrest under Article 269, Article 128, at saka ibang Article 132, interruption of religious worship, na-file na namin yun. At saka sa mga general, makakatanggap na po kayo ng mga subpoenas po, no? And then yung sa isa namang violation na sabi ko na kanina, yung mag-put up ng reward from private unknown sources, no? That's a stark violation of Section 7D of Republic Act 6713 in relation with Section 3C of RA 3019 po. So, marami pong na-violate dito and it's just so sad
that the executive department, which is tasked by our constitution to implement the law, is the one now violating the very laws that they are supposed to implement. Para naman kay Dr. Lorraine Badoy, dahil sa mga nangyari walang karapatan si Ferdinand Marcos Jr. na magsabing sundin ang batas dahil siya mismo ang numero 1 violator nito. Actually, Yes, Lorraine. the laws here that that you just mentioned is just a tip of the iceberg of the laws that Ferdinand Marcos Jr. has already violated. No, napakarami. So this president doesn't have the moral ascendancy to be asking us to follow laws because he himself is the #1 violator of our laws. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Domingo, SMNI News.